Samahin si Aba Yahuwah, purihin ang pangalan niya, dahil sa kabutihan niya, tayo'y inihaw. O Diyos, salamat sa pag-iingat, iniligtas na panganib, nadama ang iyong paglingap at iyong pag-ibig. Iyong sinamahan sa aming labahin upang kami makasamba, at ngayon maghihintay kay Kristo Yahusha. Ang biyaya mo'y sagana na aming natatanggap, ngayon nga ay aming katugunan na mamulihan ka. Sana iyong patnubayan sa paglalakbay hanggang sa
Yahweh Abba, makapangyarihan ka po sa lahat. Puspos ka rin ng pag-ibig sa iyong mga anak. Tinawag mo kami para kami po ay makatanggap ng mga biyaya na nagmumula sa iyong mga kamay. Ito po ang aming nadadama. Ito pong aming kinagagalak. Ang amin lang pong kinalulungkot. Kahit po napakabuti mo sa iyong mga lingkod, nahuhulog pa rin kami sa pagkakasala. Kaya minsan pa, maawa ka sa iyong mga anak. Pakipatawad po kami at lalo po kaming akayin sa pagbabagong buhay. Muli kaming mag-aaral at magsusuri sa lahat ng iyong mga salita. Pakibasbasan po kaming magkakapatid. Matanggap namin ang iyong biyaya. Panginoong Yahushua, ikaw po ang aming hahanapin. Nawa maranasan namin ang iyong pagsasama sa loob ng aming mga puso sa ikatitibay ng aming pananampalataya. Samahan po kami sa aming pag-aaral. Pakibasbasan ang iyong mga hinirang. Ama, alalahanin po ang iyong mga anak sa iba't ibang panig ng mundo. Ibigay pong biyaya na aming kailangan. Biyaya na galing sa aming paghahanap buhay. At patuloy po kaming pagtiyagaan at ingatan sa lahat ng uri ng kapahamakan. Pakitanggap ang aming mga abuloy. Ito po'y galing sa aming pananampalataya. Dahil nais namin maluwalhati ka sa lahat ng bagay ng aming buhay. Ito pong aming pinagmamakaawa sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat muli po tayong natipon upang isagawa ang ganitong pagsamba patungkol po kay Yahuwah Abba at kay Yahushua HaMashiach, ang kanyang sinugong anak. Kung atin pong napapansin, lahat po ng mga nagaganap sa mundong ito ay pawang masasama. Nandyan po ang iba't ibang kalamidad, mga digmaan, at patuloy po sa kahirapan ang maraming tao sa buong mundo ngayon. Subalit, kahit ano pang mangyari, tayo po ay mayroong kumbiksyon na tayo susunod sa pangunahing utos ng Diyos na nakasulat po sa 10 utos na si Yahuwah lamang ang ating kikilalanin na tunay na Diyos. Kaya nga, dahil sa ating pagtaguyod sa utos na ito, anuman ang kasamaan ng mundo, tayo po ay nagpapatuloy sa ganitong mga pagsamba sa panahon ng Shabbat at sa panahon ng iba't ibang kapistahan, tayo po ay nagsasagawa ng mga natatanging pagpupulong para purihin si Yahuwah at si Yahushua. Ngayon, ano po ang dapat natin magawa pa para ganap natin maitaguyod ang pangunahing utos? Pakinggan po natin ang unang Korinto, dito po sa G31. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mabuti po na tayo ay sumasamba sa tuwing Shabbat. Subalit, hindi po nangahulugan pagka hindi po araw ng pagsamba o araw ng Shabbat, ay nakakalimutan natin ang Diyos. Ang sabi po ni Apostol Pablo, bilang mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya, tungkulin natin na kapag tayo kumakain o kaya umiinom,
ito'y ginagawa natin sa ikaluluwalhati ni Yahweh. Kaya siguro napapansin po ninyo, bago tayo kumain, ano pong ating ginagawa? Nananalangin, di ba? Kapag tayo po ay mayroong iinumin, ano pong ating ginagawa? Nananalangin din tayo. Subalit, hindi po dapat ganun lang. Ang sabi rin po ni Apostol Pablo, anuman ang inyong ginagawa, gawin sa ikaluluwalhati ni Yahweh Aba. Kaya dapat na sa isip natin palagi ang ating Panginoong Diyos. Dapat isama natin siya sa ating mga pang-araw-araw na aktibidad. Dapat lahat ng mga bagay ay ginagawa natin sa ikaluluwalhati ni Yahweh Aba. Paano po natin magagawa yun? Ano bang ibig sabihin na lahat ng ginagawa natin ay ginagawa natin sa ikaluluwalhati ni Yahweh? Ano ba ang totoong nakapagluluwalhati kay Yahweh? Dito po sa Marcos 12:29 hanggang 30, sumagot si Yahushua, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan ninyo mga taga-Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang natatanging Yahweh. Kaya mahalin mo si Yahweh mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Paano po natin maluluwalhati si Yahweh sa lahat ng ating mga ginagawa? Ayon po sa ating Panginoon Yahushua, dapat ay nasusunod natin yung pinakamahalagang utos. Ano ba yung pinakamahalagang utos? Ayon po sa pagtuturo mismo ng ating tagapagligtas na si Yahushua. Ayon po sa ating binasa, yung pinakamahalagang utos ay ang pagmamahal. Kanino po? Kay Yahweh. Ito po maaari nating gampanan, hindi lang po sa araw ng Shabbat, kundi araw-araw ng ating buhay sa lahat ng ating mga ginagawa. Halimbawa, nasa trabaho tayo. Paano po natin maluluwalhati si Yahweh? Dapat ay mahalin natin si Yahweh. Paano natin siya dapat mahalin? Ayon po sa ating binasa, mahalin si Yahweh ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Marami po yaan ang kanilang ginagawa. Kaya nga pinamamahagi nila yung kanilang pananampalataya kay Yahweh. Kung sila'y nasa trabaho, sinasabi nila ang patungkol sa kanilang relasyon sa Diyos. O kaya kung meron po silang social media, meron po silang account sa Facebook, sa YouTube, pinapahayag nila yung kanilang pananampalataya patungkol kay Yahweh. Kaya nakatutuwa, meron pong mga masigasi na mga kasama sa Assembly ni Yahushua na ginagamit yung kanilang social accounts, yung kanilang social media para purihin si Yahweh. Sana lahat tayo ganon. Pinapahayag natin ang patungkol sa pagluwalhati sa ating tunay na Diyos. Subalit, ano rin ang dapat natin gawin bilang pagmamahal kay Yahweh? Sabi rin ng Panginoon Yahushua, mahalin mo si Yahweh ng buong puso. Kapag kapuso, may damdamin. Maaari po kasing gawin ng iba yung paglilingkod, pero wala namang damdamin. Kung tunay na gusto nating maluwalhati si Yahweh, dapat meron kasamang puso, meron kasamang damdamin. Paano po natin maipapahayag po yun? Dito po sa Aklat ng Awit 37:4, magpakaligaya ka naman kay Yahweh at bibigyan ka niya ng nasa ng inyong puso, ng nasa ng inyong puso. Ano po ang dapat na magawa natin ayon po sa pagtuturo ng Biblia para masabi natin na minamahal natin si Yahweh ng ating buong puso? Tayo po ay nagpapakaligaya. Kanino? Kay Yahweh. Kasi ang problema, sa iba, hinahanap nila yung kaligayahan o kaya kagalakan sa iba-ibang tao o kaya sa iba-ibang mga pangyayari. Walang masama na magkaroon ka ng kaligayahan o ng kagalakan dahil po meron pong pinagdiriwang na anibersaryo, halimbawa. O kaya hinahanap mo ang iyong kagalakan sa iyong relasyon sa iyong mga anak o kaya sa iyong relasyon sa iyong asawa.
mabuting kagalakan yon. Subalit, ang pinakahigit na dapat natin ikagalak ay ang ating relasyon kanino? Kay Yahweh. Yun ang dapat na maging prioridad natin. Sapagkat pag ginawang prioridad natin na tayo ay magpapakaligaya kay Yahweh at hindi sa kayamanan, kundi tayo nagpapakaligaya kay Yahweh, ang sabi, kung napansin po ninyo, bibigyan kanya ng nasa ng inyong puso. Ibig sabihin po ba, lahat ng ating nasain, ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos kapag siya po ang naging pinakabatayan ng ating pagkagala o pagkaligaya? Hindi po yun ang sinasabi rito ng Biblia. Sapagkat alam natin sa tao, sa atin, meron pong lumalaban na dalawang pagnanasa eh. Pagnanasa ng laman at meron pong pagnanasa ng spirito. Naglalabanan yon. Ang sinasabi rito ng Biblia, kapag hinanap natin yung ating kagalakan o kaya kaligayahan kay Yahweh, yun pong puso natin ay magkakaroon ng pagbabago. Yun pong pagnanasa ng laman, unti-unting nawawala. Yung pagnanasa ng espiritu, unti-unting lumalakas. Kaya lahat ng ating nanasain ay ayon po sa kagustuhan ni Yahweh. Kaya masasabi po ng Biblia, bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Yun po'y epekto ng pagkagalak natin kay Yahweh. Kaya nga ito'y pangunahin eh. Napakahalaga mga kapatid na matuto po tayong hanapin yung ating kaligayahan, yung ating kagalakan kay Yahweh. Ano-ano po ba itong mga pagnanasa ng laman na dapat na nating patayin? Pakinggan po natin ang Kolosas 3 at 5. Kaya patayin nyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo, ang sexual na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman, na katumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Masama pala yung masamang pagnanasa. Ano pong katumbas? Pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kasi pagka ang tao ay nahulog sa masamang pagnanasa, nahuhulog siya sa iba't ibang immoralidad. Halimbawa, kapag ang pagnanasa ay ang sexual na immoralidad, nahuhulog siya sa kalaswaan at nahuhulog siya sa iba't ibang bisyo. Kapag naman, ang kanyang pagnanasa ay ang kayamanan, ayon nga sa ating binasa o sa mga ibang talata ng Biblia, merong kasabihan, di ba? Ang pinakaugat ng kasalanan o ng maraming kasalanan ay ang pagmamahal saan? Sa salapi. Walang masama na tayo po ay makakamit ng salapi. Walang masama na tayo po ay umunlad sa karunungan at sa kapangyarihan. Mabuting mga bagay yun, magagamit natin yon. Pero ang dapat nating pag-ingatan ay kapag ang puso natin doon na nakalaan. Kapag kayong pagnanasa natin ay higit sa nararapat, ang tawag dyan, kasakiman. Ang katumbas nun, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ito nga ang nalulunasan kapag hinanap natin yung ating kagalakan kanino? Kay Yahweh. Kapag hinanap natin ang kagalakan natin kay Yahweh, yung ibang mga pagnanasa sa mga iba't ibang kasamaan at imoralidad ay unting-unting nawawala. Kaya huwag natin isipin, kapag inuna natin yung kagalakan kay Yahweh, tayo po'y magiging kawawa. Hindi po. Tayo po itatanggap ng tunay na biyaya. Ano ba yung tunay na biyaya? Kapag ikaw ay kontento. Kasi maraming mga tao, nakamit nila yung iba't ibang mga pangangarap sa buhay ng tao. Halimbawa, sila po'y naging mayaman, sila po'y nakaakyat sa kanilang karir, sila po'y nagkaroon ng iba't ibang tagumpay sa iba't ibang aspeto. Pag nangyari yon, akala po ng marami, magiging kontento na sila. Ganap na ang kanilang buhay. Pero ano pong ating napapansin? Maraming mga tao, bagaman sila'y successful nga, lahat ng kanilang pangarap nakuha na nila, malalaking bahay,
magagandang mga pangarap, natupad na yung kanilang dreams, pero parang may kulang. Hindi po ganap yung kanilang pagiging kontento. Bakit po kaya? Ano po ba ang kailangan ng tao para masabi niya ay kontento na siya sa buhay at dahil doon, lubos ang kanyang kagalakan? Pakinggan po natin dito po sa Ecclesiastes 3:11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan yun. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayon may hindi niya na malalaman ang ginagawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Napansin po ninyo mga kapatid, ang tao, iba sa mga hayop eh. Yung mga hayop, halimbawa aso, kaya pusa, masaya sila kapag merong kinakain. Di ba? Masaya sila pagka meron silang kasama na amo nila, masaya po sila. Diba? Pero ang tao, bagamat meron na silang kinakain, meron na silang magandang relasyon sa kanilang mga kasama sa buhay, meron pa ring kalungkutan na nandoon sa kanilang puso. Ang dahilan ay sapagkat alam nila, bagamat sila ay masaya ngayon, baka hindi yon magpakailanman. Kasi nilagay ng Diyos sa isip ng tao ang isang bagay na hindi niya nilagay sa isip ng ibang mga hayop. Ano po yun? Ang nilagay ng Diyos sa isip ng tao, sa puso ng tao, ay ang paghahangad sa mga bagay na walang hanggan. Yung tagumpay sa mundong ito, kahit gaano pa katindi yun, kahit sabihin pa natin si Elon Musk, na maging matagumpay siya, kapangyarihan, salapi, di ba? Impluensya. Subalit, kapag wala po siyang relasyon sa Diyos, mamamatay rin siya. Lahat ng tagumpay dito sa mundo, hindi naman po kasi walang hanggan. Ang mga bagay na walang hanggan lamang ang makapagbibigay ng tunay na pagkontento sa buhay ng isang tao. Kanino po ba nagmumula yun? Walang iba kundi kanino? Kay Yahuwah, ang ating makapangyarihang Diyos. Sa makatwid, kung masasabi natin na ang pagnanasa sa lapi o maling pagnanasa ang pinakaugat na ang mga kasamaan ng mundo, ang pinakaugat naman ng tagumpay ng tao kapag hinahanap niya na may kagalakan ang tunay na Diyos. Yun ang pinakaugat ng tunay na kaligayahan ng tao. Yun ang mabibigay sa tao ng ganap na kontento. Pero paano po natin magagawa yun? Paano po tayo magagalak kay Yahuwah? Ito po ang basahin po natin, Hebreo 11, ang talatay 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Paano po natin magiging kagalakan ang tunay na Diyos? Kapag hinanap natin sa Diyos. Siguro masasabi natin ang pinakapangunahing tungkulin ng tao ay hanapin sino? Si Yahuwah. At si Yahushua, hanapin ang Diyos. Yun ang pinaka-foundation ng tao para sa tagumpay. Unahin, hanapin si Yahuwah. Hindi po hahanapin muna yung hanap buhay. O kaya hahanapin muna yung salapi. Tapos pagka mayroong panahon, hahanapin ang Diyos. Hindi po Ang pangunahing gampanin ng tao ay hanapin si Yahuwah. Kung babasahin po natin ang aklat ng Biblia, mula sa umpisa, noong pong nahulog si Adan at si Eva sa halamanan ng Eden, ang dapat gawin ng tao ay hanapin ang Diyos. Hanggang sa Revelation o kaya aklat ng Apokalipsis, makikita natin yung tema, ang hinahanap ng Diyos ay ang mga taong naghahanap sa Kanya. Pero sino pong makahahanap sa Kanya? Una, kailangan po yung pananampalataya. Sapagkat kung walang pananampalataya, ang sabi ng Diyos, hindi po siya magiging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya paano niya mahahanap ang Diyos? Kaya dapat sumasampalataya, may tunay na Diyos at siya'y lumalapit. Pero sapat na ba na ang tao ay lumapit lang para po mahanap niya si Yahuwah? Hindi rin
Sapagkat ang sabi rin dito, dapat ay masigasig siya sa paghahanap kay Yahweh. Pag sinabing masigasig, ano bang ibig sabihin nun? Nandun yung buong puso. Di ba? Hindi yung walang engagement sa paghahanap. Meron po kasing iba, ganun eh. Sasabihin nila, hinahanap nila ang Diyos, pero hindi nakikita sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Paano natin masasabi masigasig tayo sa paghanap sa Diyos kung hindi natin binibigyan ng panahon na hanapin ang Diyos? Sapagkat kung tayo po ay masigasig, ibig sabihin palagi natin ginagawa. Merong effort araw-araw. Siya po ang makatatagpo kay Yahweh. Kaya napakahalaga yung paghahanap sa Diyos, sapagkat pag hinanap natin at natagpuan natin ang Diyos, ayon po sa ating binasa, napansin po ninyo, siya ang tagapagbigay gantimpala. Ano kaya yung pangunahing gantimpala na masusumpungan ng tao kapag hinanap niya si Yahweh ng buong puso niya? Pakinggan po natin sa awit 16:11, iyong pinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay ang mga kasayahan magpakailanman. Mga kapatid, ano pong pangunahing gantimpala sa mga anak ng Diyos na naging masigasig sa paghahanap sa Kanya? Ano po yun, mga kapatid? Yung Kanyang presensya. Yun ang pinakamatindi at pangunahing gantimpala. Yung ibang mga gantimpala, yun po'y susunod eh. Pero hindi yung pangunahin. Yung pinakapangunahing gantimpala ay tayo po ay mailagay sa harapan ni Yahweh. Kaya kung mapapansin po ninyo, doon po sa sinabi ni David, inyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay, colon, di ba? Tapos nakalagay doon sa iyong harapan. Yung salitang sa iyong harapan, sa literal na Hebrew, ang ibig sabihin po nun, muka. Kapag sinabing muka, ang tinutukoy ay hindi lang relasyon sa Diyos kundi isang intimate o malalim na relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, yung pinaka gusto ng Diyos ay tayo po ay maghanap sa Kanya sa paraang ginagawa nating malalim yung ating personal na relasyon sa Kanya. Yun ang tinutukoy ng salitang face o kaya muka, sapagkat siya, yung presensya ni Yahweh, ang pinakapangunahing gantimpala pagkat naranasan natin ng Diyos. Yung ibang mga hinahanap ng tao, nagiging baliwala lang nagiging extra lang yun. Yung pangunahin, yung presensya, yung harapan, yung muka ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat kung nahanap natin ang tunay na Diyos, nasa presensya tayo ng tunay na Diyos, ayon po sa ating binasa, nasa kanyang kanang kamay, ang kasayahan magpakailanman, at nasa kanyang harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Kaya gawin nating pangunahin, hanapin si Yahweh mismo. Hindi yung mga regalo ni Yahweh o biyaya ni Yahweh, kundi si Yahweh mismo. Kaya nga si David naging higit sa ibang mga hari, sapagkat ang pangunahing hinanap niya hindi po yung mabibigay ni Yahweh, kundi si Yahweh mismo. Kaya nga sabi ng Diyos si David, ako'y minahal niya ng kanyang puso. Sana tayo rin, yung kagalakan natin ay ang ating relasyon o relationship kay Yahweh. Sa panahon natin ngayon, paano po natin mahahanap si Yahweh? Paano po natin mapapalalim yung ating personal relationship sa Kanya? Jeremias 15:16. Ang iyong mga salita ay natagpuan. At aking, anong sinabi? Kinain at sagalang akin. Ang inyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso, sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, O Yahweh, Diyos ng mga hukbo. Ano po ang isang paraan para lalong lumalim yung ating kaugnayan kay Yahweh Abba, para
mahanap natin siya ng ating puso, dapat po hanapin natin yung kanyang mga salita. Saan ba natin mahahanap ang mga salita ng Diyos? Biblia. Kaya sa pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, ito po'y paraan para tayo magkaroon ng magandang kaugnayan kay Yahweh. Kaya huwag po natin iisipin kapag tayo po'y gumugugol ng panahon sa pagbabasa ng Biblia o kaya nanonood tayo ng halimbawa Bible study na yun ay aksaya ng panahon. Hindi po. Yun ay isang mabuting dapat natin gawin araw-araw. Bakit? Sapagkat yun po ang nagbibigay ng kalakasan sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Gaya po ni Jeremias, nabanggit po ninyo kung gaano niya pinahalagahan ang salita ng Diyos. Anong sabi po sa Biblia? Kinain niya. Hindi po ibig sabihin literal na kinain niya. Anong tinutukoy dito? Yung mga salita ay ang kanyang katuwaan at kagalakan ng kanyang puso. Kaya mga kapatid, gawin nating araw-araw yung tayo kumakain ng salita ng Diyos sapagkat tayo nagagala sa mga salita ng Diyos. Kaya nga sa assembly, di ba meron po tayo sa Facebook yung daily Bible. Ang pinakamahalagang gawin natin kapag ginagawa natin yon ay yung reflection questions. Basahin natin yung talata. Kung gusto po ninyo, yung paliwanag, pero yun optional. Mahalaga, basahin mo yung salita mismo ng Diyos. Tapos, tingnan mo yung mga reflection questions. Tapos sabihin mo kay Yahweh, Ama, babasahin ko po itong talatang ito. Sasagutin ko po itong mga tanong na ito. Tulungan po ako. At sana, sa ganitong paraan, magpakita ka sa akin, magpakaranas ka sa akin, sapagkat kinagagalak ko na ikaw ay aking makasama sa ganitong mga pag-aaral. Kaya siyasatin natin ang mga salita ng Diyos. Ano pa? Ano pa ang dapat nating hanapin? O kaya, paano pa natin mahahanap si Yahweh? Pakinggan po natin sa Jeremias 29:12 hanggang 14. At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko kayo. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Ako'y inyong matatagpuan, sabi ni Yahweh. Kapag gustong-gusto nating hanapin si Yahweh, ang isang paraan, pag-aralan po natin yung kanyang mga salita. Mahahanap natin si Yahweh sa ganung paraan. Sa anong paraan pa? Sa ating mga pagtawag sa Kanya. Ano pong tawag doon? Panalangin. Kaya kung gusto po natin mahanap si Yahweh, dapat ay maging masigasig tayo. Sa paghahanap sa Kanya, sa paraan tayo ay nananalangin. Meron po tayong kongregasyonal na panalangin na ginagawa natin kapag meron tayong ganitong pagtitipon. Pero sana huwag tayong kakasya sa ganitong pagtitipon lamang na tayo nananalangin. Dapat araw-araw, moment by moment, tayo po ay nananalangin. Hahanapin natin siya sa ating panalangin. Opo, meron po tayong mga hinihingi. Dapat yun. Mabuti po na meron tayong hihingin sa Diyos. Sapagkat nais niyang ipagkaloob ang lahat ng ating pangangailangan. Pero higit sa lahat, manalangin po tayo para tayo po ay makarating sa presensya ng Diyos. Na siya ay matagpuan ng ating puso at ng ating kaluluwa. Pero sino po ang makakahanap sa Diyos kapag sila ay mananalangin? Yun pong sumasampalataya at yun pong naghahanap sa Kanya ng buong puso. Yung kasi yung masigasig na naghahanap kay Yahweh. Ano pong dapat natin hilingin? Para lalong matuto po tayong hanapin ang ating kagalakan kay Yahweh. Awit 24:8, o inyong tikman at tingnan ninyo na si Yahweh ay mabuti, mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Ano pong dapat natin hilingin sa Diyos kapag tayo po'y nananalangin? Para tayo ay matuto na hanapin ang ating kagalakan kay Yahweh. Hilingin po natin na matikman natin, matingnan natin, makita natin na si Yahweh ay mabuti. Mga kapatid, kayo po ba'y sumasampalataya na si Yahweh ay mabuti? Siguro sasabihin po ninyo, opo. Follow-up question, bakit po kayo sumasampalataya na si Yahweh ay mabuti? Bakit? Siguro sasabihin po ninyo sapagkat nabasa saan? Sa Biblia.
At nung binasa natin ang Biblia, nakita natin yung mga lingkod ng Diyos noon. Natikman nila, nakita nila yung kabutihan, yung pagiging mabuti ni Yahweh. Ngayon, mabuti yun. Pero ang pinagagawa ng Diyos sa atin, tayo mismo makatikim nun. Tayo mismo makita natin sa ating buhay na si Yahweh ay mabuti. Kaya dalawa po ang sagot doon sa tanong na yun eh. Bakit po kayo sumasampalataya na si Yahweh ay mabuti? Sana, una, sapagkat nakasulat sa Biblia. Pero pangalawa, dapat tayo mismo nagkaroon ng karanasan. Diba? Sapagkat gusto ng Diyos tayo po magkaroon ng karanasan. Ano po ba? Yung karanasan ng isang lingkod ng Diyos na nakatikim at nakakita na si Yahweh nga ay mabuti. Pakinggan po natin ang Salmo 36:8 hanggang 9. Sa inyong tahanan ay pinakakain niyo sila ng masaganang handa at pinaiinom niyo sila sa inyong ilog ng kaligayahan dahil kayo ang nagbibigay ng buhay. Pinapaliwanagan niyo kami at naliliwanagan ang aming isipan. Ano po ang karanasan ng mga lingkod ng Diyos na sila mismong nakakita, sila mismo ang nakatikim na si Yahuwah nga ay mabuti. Nakakain po sila mula po sa tahanan ni Yahweh. Ano pong katangian nung handa ni Yahweh? Ang sabi, masaganang handa. Yung magiging busog ka, magiging kontento ka, sapagkat yun ang hanap ng iyong kaluluwa. Ano pa? Ang sabi po, siya'y makaiinom mula sa ilog ng kaligayahan. Kaya siya'y magagalak. Ano man ang nangyayari sa mundo, magagalak siya, masisiyahan siya, sapagkat kumain po siya sa tahanan ni Yahweh. Mga kapatid, kailan po lalong nagiging masarap ang pagkain? Di ba pag gutom ka? Kailan lalong nagiging refreshing yung tubig? Di ba pagka-uhaw ka? Sa panahon ng taggutom, sa panahon ng kauhawan, na ito'y sumasagisag sa mga problema sa sanlibutan. Problema sa buhay ng tao. Anong lalong kailangan natin? Makarating tayo sa tahanan ni Yahweh. Makarating ba tayo sa tahanan ni Yahweh? Opo. Hindi po yan nakasarado para sa atin. Kung minsan nakakalimutan natin yun eh. Nakabukas yung tahanan ni Yahweh para sa atin. Bakit? Yan ba ang puri sa atin, Yahweh? Hindi ba tayo mga anak niya? Tayo ay anak ng Diyos. Tayo po'y inampon ni Yahweh sa pamamagitan ng dugo ng kanyang bugtong na anak. Kaya nga, sinakripisyo niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayo ay maging anak ng Diyos. Ngayon tayo ay mga anak ng Diyos. Welcome tayo sa kanyang tahanan. Kaya pumasok tayo sa tahanan ni Yahweh. Lalo na kapag tayo po ay nangangailangan. Kasi kapag pumasok tayo sa tahanan ni Yahweh, tayo po ay nangangailangan. Unang-unang sasalubong sa atin sino? Si Yahweh. Kaya magagalak tayo eh. Kasi ano man ang nararamdaman ng tao, kapag natagpuan niya si Yahweh, lahat ng problema niya nawawala. Nandiyan pa rin, pero hindi niya nararamdaman. Sapagkat na-overwhelm siya sa presensya ng Diyos. Paano ba tayo makapapasok sa tahanan ni Yahweh na ito ngay bukas sa kanyang mga anak? Pakinggan po natin ang awit 43:4 hanggang 5. Kung magkagayoy, pupunta ako sa dambana ng Diyos, sa Diyos na aking malabis na kagalakan, at pupurihin kita ng Alpha, o Diyos aking Diyos. Bakit ka nanlulumo, o kaluluwa ko, at bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat ikaw ay muling pupurihin ko ang tulong sa aking harapan at Diyos ko. Mga kapatid, paano tayo makakapasok sa tahanan ng Diyos? Kapag tayo pumunta sa dambana ng Diyos. Ano ba yung sinasagisan ng dambana ng Diyos? Iyaan po ay ang pagsamba kanino?
sa Diyos. Yung pagsamba, kasama dyan ang pagpupuri. Kasama dyan yung pag-awit sa Diyos. Kaya kung gusto nating lumapit o pumasok sa tahanan ng Diyos, magagawa yan sa paraan na tayo ay tumawag sa Kanya ng merong pagpapasalamat at merong mga pagpupuri o kaya pagsamba sa Kanya. Makapangyarihan ang nagagawa ng pagpupuri. Kahit po, halimbawa, maraming masamang nangyayari. Gaya nga ng binanggit dito sa awit, yung lingkod ng Diyos nanlulumo. Ano bang ibig sabihin ng nanlulumo? Nanghihina. Bakit siya nanghihina? Sapagkat marami po siyang mga kabagabagan. Sabi niya, bakit ako nanlulumo? Ang kaluluwa ko, bakit ka nababagabag sa loob ko? Kaya nanghihina siya dahil sa sunod-sunod na kabagabagan, sunod-sunod na problema. I'm sure marami sa atin nakaranas na ng sobrang pagod, sobrang panghihina dahil sa mga tiisin, sa mga kahirapan, sa mga alalahanin ng buhay. Iniisip natin ang patungkol sa ating kalusugan. Iniisip natin ang ating mga anak. O kaya kung ano ang dapat natin gawin para tayo ay makatawid sa mga pangangailangan ng pang-araw-araw. Kapag palagi natin ito dinadala, napapagod din tayo eh. Anong kailangan natin kapag tayo napapagod, kapag tayo ay nanghihina, nanlulumo, kapag tayo ay nauuhaw at nagugutom? Ang pinakasusi, mga kapatid, pagpupuri. Purihin natin ang Diyos. Kahit nasa kalagayan ng lulumo tayo, pag pinuri natin ang Diyos sa panahon ng paglulumo, mararamdaman natin ang kanyang presensya sapagkat ang katumbas ng pagpupuri sa Diyos ay ang pagpasok sa kanyang tahanan. Sino pong sasalubong? Si Yahweh. Anong masasabi natin? Siya ang tutulong sa akin. Sa kanya ako aasa. Kaya mga kapatid, matuto po tayo kapag tayo ay maraming mga iniisip na nagbabagabag sa aking puso, matuto po tayong magpuri. Basta siguro, umupo tayo, ipikit natin mga mata, o kaya kung magagawa natin, magbasa tayo ng Biblia, o kaya gamitin natin yung mga awit natin, awitin natin, tapos manalangin tayo. Kahit po masama ang ating sitwasyon, purihin pa rin natin ang Diyos. Pag nagawa natin yun, mga kapatid, nakapasok tayo sa kanyang tahanan. At papalitan ni Yahweh yung ating bagabag, yung ating panlulumo, ng kalakasan. At magkakaroon tayo ng panibagong kumbiksyon sapagkat mahahanap natin yung kagalakan mula kanino? Kay Yahuwah. Sino pong isang halimbawa na naranasan niya yung panlulumo? Pero hindi po siya tumigil sa paghahanap kay Yahuwah. Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Salmo 73:2-5. Ngunit ako, halos mawalan na ako ng pananampalataya. Nainggit ako nang makita ko na ang mayayabang at masasama ay umuunlad. Malusog ang kanilang mga katawan at hindi sila nahihirapan. Hindi sila naghihirap at nababagabag ng tulad ng iba. Alam niyo po, o kilala po niyo mga kapatid, kung sino yung sumulat ng awit na ito? Sino pong sumulat ng awit na ito? Hindi po si David, kundi yung isang nilagay ni David na maging pangunahin sa music program ng Israel. Siya po isang Levita. Pangalan po niya ay Asaph. Si Asaph, nagkaroon po siya ng isang bumagabag sa kanyang buhay. Ano po yun? Nahihirapan siya. Marami siyang problema. Kaya hindi natin dapat isipin porque ikaw ay isang lingkod ng Diyos, hindi ka na makakaranas ng mga pagsubok. Makakaranas pa rin tayo ng pagsubok. Kahit sino ka pa. Si David, naranasan niya. Si Yahushua, naranasan niya. Diba? Hindi tayo makakaiwas doon. Kasama po yun sa ating mga pagdadaanan. Si Asa, nakaranas siya. Pero anong lalong bumagabag sa kanya? Nahihirapan siya, siyang nagpapakubuti sa pagkabanal, di ba? Pero nakita niya yung mayayabang, masasama,
Anong napansin po niya? Sila'y umuunlad. Sila'y malusog. Walang problema. Walang mga sakit. Siguro isip ni isa, bakit ako may sakit? Bakit sila na masama? Walang sakit. Kaya anong kanyang naging damdamin? Sabi niya, ako'y nawala ng pananampalataya. Sabi niya mismo yon. Halos mawala na ako ng pananampalataya. Isang lingkod yan ng Diyos. Siya yung tagapanguna sa pagsamba. Pero ang sabi niya, nawala na ako ng pananampalataya. Halos nawala na ako ng pananampalataya. Hindi siya nawala ng pananampalataya. Halos. Ibig sabihin, napakalapit na. Naging desperate na po siya. Kaya nga, ang sabi po niya sa 13 hanggang 14 at 17, bakit ganun? Nagtatanong siya, naiinggit siya. Wala bang kabuluhan ng malinis kong pamumuhay at paglayo ko sa kasalanan? Nagdurusa ako buong araw. Bawat umaga ako'y inyong pinarurusahan. Pero, nang pumunta ako sa inyong templo, sa dambana, doon ko naunawaan ang kahihinatnan ng masama. Ano po ang nasabi? Naisip ni Asaph sapagkat sobra na ang kanyang naging dalahin. Sobra na ang kanyang naging pagkainggit. Ang sabi niya, para saan pa yung aking pamumuhay ng paglayo sa kasalanan? Kung ganito na rin ang nangyayari sa akin. Bakit yung masama? Nagpapakaligaya na sa mga pinagbabawal ng mga bagay, kaya nga sila yung masama, pero umuunlad, walang sakit, pero ako, punong-puno ng problema, nagdurusa. Sabi pa nga niya, ako'y pinarurusahan. Yun akala niya, pinarurusahan siya ng Diyos. Pero ano ang patuloy po niyang ginawa? Patuloy pa rin siya pumunta sa templo. Ibig sabihin, kahit siya po hirap na hirap, hindi po siya tumigil sa pagsamba. Hindi po siya tumigil sa paglapit kay Yahweh. Yan ang masigasig na naghahanap kanino? Kay Yahweh. Ano po ang gantimpala sa masigasig na naghahanap kay Yahweh ng buong puso, buong pananampalataya? Yung gantimpala ay ang presensya mismo ni Yahweh. Ito bang nangyari kay Isa? Noong siya ay hindi tumigil sa paghanap kay Yahweh, pakinggan po natin ang huling mga talata ng ating pag-aaral. Ngunit, patuloy akong lumapit. Hindi po siya nag-give up. Hindi po siya sumuko. Patuloy pa rin siyang lumapit. Tapos, ano yung nangyari? Nagkaroon ng breakthrough. Magkakaroon lamang po tayo ng breakthrough kapag tayo ay masigasig. Masigasig. Pag sinabing masigasig, kahit may hadlang, tuloy-tuloy pa rin. Kahit kung minsan, para bagang hindi nakikinig si Yahweh, tuloy-tuloy pa rin. Yan ang masigasig. Si Isa, masigasig. Halos mawala ng pananampalataya. Naiinggit na sa mga masasama. Pero tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Masigasig. Nung isang araw, dahil patuloy niyang siya'y lumapit kay Yahweh, anong nangyari? Sabi, at inakay niyo ako. Ibig sabihin, naramdaman niya ang presensya ni Yahweh. Inakay siya. Ano pa? Ginagabayan ako ng iyong mga payo. At pagkatapos, ay tatanggapin niyo ako bilang isang pangunahing pangdangan. Walang sino man sa langit ang kailangan ko kundi kayo lamang. At walang sino man sa mundo ang hinahangad ko maliban sa inyo. Manghina man ang aking katawan at isipan. Kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Nakita po ninyo kung paano naging gantimpala yung presensya ni Yahweh dahil pinagtiyagaan ni Asaph. Hindi po siya sumuko. Nagpatuloy siya sa pagsamba. Nagpatuloy siya sa paghanap kay Yahweh. Lumapit si Yahweh, inakay siya. At ginabayan siya sa pamamagitan ng mga payo. Siguro yung mga payo na kanyang natanggap ay ang mga pinaisip ng Diyos sa kanyang isip. Pinaisip ng Diyos sa mga bagay. Kaya naliwanagan siya. Pero hindi lang yun
Kasi kapag natagpuan natin ang ating Diyos, si Yahweh, ang ating pakiramdam ay masasabi natin ang pinaka masarap na kalagayan ng ating kaluluwa. Sapagkat yung paglapit natin sa Diyos, yung presensya ng Diyos, yung kanyang mukha, yun ang hinahanap talaga ng ating mga kaluluwa. Kaya nung nakita niya, naramdaman niya sa kanyang puso yung pagsasama ni Yahweh, nagkaroon ng pagbabago yung pagnanasa ng kanyang puso. Napansin po ninyo yung sinabi niya, dahil nagalak ako kay Yahweh, yung ibang mga pagnanasa nawala na eh. Kaya nga ang sabi niya, walang sino man sa langit ang kailangan ko, ikaw lamang. Walang sino man sa mundo ang hinahanap ko, ikaw lamang. Hindi niya na hinahanap yung mga ibang gantimpala ni Yahweh. Hindi niya na hinahanap yung mga biyaya ni Yahweh. Sapagkat sapat para sa kanya yung presensya ni Yahweh. Kaya ang sabi niya, manghina man ang aking katawan o isipan, o Diyos, ikaw ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Kapag nakarating tayo sa ganung sitwasyon o kalagayan na si Yahweh ang ating tagalakan, mga kapatid, yun ang pinakatagumpay ng ating buhay. Sapagkat kapag nangyari yon, natutupad natin yung pagsamba, yung pag-ibig sa Diyos ng buong isip, buong kaluluwa, buong puso, buong lakas. Nawa, ito po ang ating maisabuhay. Araw-araw, hinahanap natin hanggang sa matikman natin, makita natin na si Yahuwah nga ay napakabuti. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Yahuwah Aba, salamat po na maraming sa iyo. Sapagkat napatunayan namin sa aming buhay na ikaw ay napakabuti. Wala po kaming mga katangian maaari naming ipagyabang. Ang totoo, marami po kaming mga kapintasan. Marami po kaming mga pagkakasala. Di po kami naging karapat-dapat sa iyo. Subalit, namamalagi po ang iyong katapatan. Mahal na mahal mo kaming mga anak mo. At kaya nga, mula ngayon, ikaw po ng aming magiging kagalakan. Hahanapin ka namin araw-araw sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita, sa mga panalangin namin, ang aming pong pakisuyo. Pag nakikita mo yung mga anak, buong pusong naghahanap sa iyo at humihingi na makita ka namin, magpakaranas ka. Yun ang tunay. Tunay na pagkain ng aming kaluluwa. Kami po'y magagalak at ang kagalakan namin sa iyo magiging susi ng tagumpay namin laban sa kasalanan. Mahabag ka sa iyong mga anak na nagugutom at nauuhaw dahil po sila po'y nanlulumo sa iba't ibang problema. Papasukin po kami sa iyong tahanan pag narinig mo mula sa aming tinig, mula sa aming puso, ang mga bagay na pagpupuri at pagluwalhati sa iyo. Agad mong buksan ang pintuan. Agad kang lumabas at yakapin kami. Akayin kami araw-araw at payuhan kami sa iyong mga salita. Panginoong Yahushua, ikaw pong pintuan. Dahil sa iyo, kami po'y makakapasok sa tahanan ni Abba. Panginoong Yahushua, akayin po kami. Palakasin po kami. Maging kagalakan namin ang aming kaugnayan sa iyo at sa Ama. Kung kami man may sakit o karamdaman, ang aming pakisuyo, magpakaranas ka ng milagro. Pagalingin mo ang iyong mga lingkod na maraming dalahin sa buhay. Merong mga bagay na hindi kayang gamutin ng mga doktor. Tutusin, kahit kaya pa nilang gamutin, ikaw talagang gusto namin. Sapagkat pagka mamabalitaan namin, ikaw ang nagpagaling. Lalong mabuti yung sa aming paningin
sapagkat itong katunayan, mahal mo kami. Panginoong Yahushua, huwag ka pong lalayo. Palakasin po kami araw-araw at ilayo sa lahat ng kasamaan. Ama, salamat ng marami. Pakibasbasan po ang aming sambahayan. Iligtas sa lahat ng kapahamakan at igayak ang aming mga puso sa kaligtasan na malapit ng dumating. Kami po'y sumasampalataya, Ama. Dininig mo ang aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Tingin mo'y asyaran, si Yahuwah ay ang alahim, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa, paglapas mo siyang mamahalin. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang pagkabay ng Espiritu Santo ay sumaating lahat, ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, paalala lang po, yung atin pong Book of the Month is to study the Book of Ezekiel. At yung atin pong Bible Studies ay magsisimula po muli sa araw po ng Tuesday, April the 4th, 7 p.m. Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba ng Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach. Bless all of us.